Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod na si Mart TV Bawalan. Pag-usapan po natin, mga katol rides, ang pagtakbo ng ating senador, ng ating butihing si Colonel Bonifacio Busita. So, ano ba ang unang tanong na pwede nating itanong? Pwede niya bang ipangako pag siya'y nanalo bilang isang senador? Sa makatuwid, siya ba'y hinug na sa panahon para humabol bilang isang senador? Halika, tignan natin ang sagot. Kung papalarin po ako at pagtitiwalaan ng taong bayan, maglilingkod ako na walang pinipili at walang kinikilingan, kasama ang One Rider Party List sa Kongreso. Basta tama po, kampi-kampi tayo. Maraming salamat. At yun naman po ay natupad na ng ating butihing Colonel Busita, kung saan nakita naman po natin mula pa nung una ang pagtulong niya sa mga ka-riders natin, no? Mga tol, kung saan napatunayan niya ang kanyang tunay at tapat na serbisyo sa mahabang panahon, at ang kanyang advokasya ay talagang ginampanan niya para sa mga mamamayang mahihirap, lalo na sa ating mga cattle rides. So, yan po ay katotohanan. Ang pangalawang tanong, ano ba ang nakita ng ating butihing Colonel Busita at siya'y gigil na gigil para tumakbong senador? At tama po ba na tumabol siya bilang senador? Sasang-ayon po ba kayo mga cattle rides? Halina, panoorin po natin to. Pwede ko pong i-offer bilang senator aspirant. Nakita po natin na actually ako po ay nagsimula muna na maging representative ng One Rider Party List sapagkat nakita ko po na laganap ang aksidente sa ating bansa na kung saan maraming Pilipino po, libu-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes at marami rin po ang naabuso at nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Real talk na naman to mga katol rides. Yan ang sinasabi natin eh. Marami po talagang butas ang batas, lalo na sa mapang abuso at nananamantala. Kaya nga nandiyan si Colonel Busita para tulungan tayong mga ka-rides. At yung may katwiran, kagaya ng sinabi niya, basta't nasa katwiran ka at nasa tama, sigurado karapatan mong ipaglaban, kasangga natin si Colonel Busita. So yun po talaga nakikita ko, lalo-lalo na sa mga magugulong batas na pinanunukala na wala pa namang sapat na desisyon para tignang mabuti at masuri ang mga ginagawa nilang AO, lalong-lalo na sa ating mga mahihirap na mga riders. So, tama po ba? Halina, panoorin natin to, lalong-lalo na yung tungkol po sa open deed of sale. Each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya ngayon talaga ang nagpaparegister. Wow naman! Wow! Wow! Kasi before, hindi po kailangan eh. Anybody can register a vehicle through a fixer or through someone. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So ang gusto ko mangyari from now on, Parang may naamoy ako hindi maganda. kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay mag-renew ng aking registration ng aking sasakyan at ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto ko maging patakaran from now on. Anong klaseng pag-iisip yan? So, ano masasabi nyo doon mga katol rides? Tama po ba? Paano nga kung namana lang yung lumang sasakyan sa tatay na yumao na, lalong-lalo na kung hindi natin mahagilap dahil wala na sa mundong ibabaw? At paano kung kamag-anak natin hindi na marunong mag-drive dahil wala na nagdadrive sa pamilya nila?
Kaya ibinigay na lang sa kamag-anak nila. Pinasuklian. O, paano? Halimbawa, kung nakabili ka man sa mga segunda mano, hindi mo na rin mahanap kung nasaan ang may-ari nito. So, ibig sabihin, penalty na lang ba tayo ng penalty? Okay, sige, sabihin natin, paano tayo pupunta sa LTO? No? Kung wala na ang ating ama at sa kanya nakapangalan na sasakyan, kailangan pa ba nating hukayin yun? No? Katulad ng sinasabi nila. Oh my God. Diba? O, dyan na naman lalabas ang sinasabi nating si Eddie at si Myla. Kayo ka lalapit kay Eddie? O, dyan ka na. O, kundi man, kay Myla. May lagay. So, hindi po may iwasan yan. Real talk lang tayo mga kalodi, mga tol rides. Ito po si Mar TV, no? Nagsasabi po sa inyo ng katotohanan at base lang sa aking experience. Lalong-lalo na sa ating bansa na alam naman nating third world country. Hindi nakakabili halos lahat ng ating mga ka-riders ng bagong sasakyan. Maliban na lang talagang mayayaman. Pero kahit na mayayaman, namimili lang ng second hand, di ba? So paano na tong batas na ito? Lalong-lalo na yung sinasabi ni Senador Raffy Tulfo na no open deed of sale. Sana mapag-isipan ng LTO bago nila ilathala ang AO, no? Kaya sa muli, ito po si Mar TV Bawalan. Maraming salamat mga kaibigan.